umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan dito po sa isang balita na nakita natin. Alam nyo mga kababayan, siguro yung mga iba na bumoto kay Bato de la Rosa na akala ay etong si Bato de la Rosa ay magtatrabaho para sa taong bayan. Eto po yung isang patunay na wala pong kwenta yung ibinoto nyong senador. Bakit mga kababayan? Kasi saglip na ipamulat at ipakita sa taong bayan na yung isang politiko ay may pananagutan sa kanya mga ginagawa na pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino, hindi po mga kababayan, bagkos pinagtakpan pa. At pilit pang dinidismiss or pinapatay mga kababayan yung issue ng impeachment ng kanilang kaalyado. Ito yung lagi kong sinasabi noon mga kababayan, na eto po mga senador na ito ay magtatrabaho po ito para sa kanilang kaalyado, hindi po para sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga ang kawawa dito at pinakaapektado po dito ay walang iba kung hindi ang mga kababayang Pilipino po natin dito po sa ginagawa nilang ito. Bakit? Dahil saglip na itong si Sara Duterte ay makikita ng mamamayang Pilipino yung katotohanan at mapapanagot etong si Sara, mukhang malabo na po mga kababayan dahil ngayon pa lang ginagapang na ng mga kaalyado ni Sara Duterte para patayin po yung impeachment nitong si Sara. So ngayon, i-play po natin etong nakita nating balita patungkol po dito sa draft resolution para ilibing ang impeachment. Umiikot na sa Senado. Ayon po dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin. May umiikot na draft resolution sa Senado para tuluyan ng ilibing ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hugas kamay dito si Senator Chis Escudero na napabalitang pasimuno ng isang kill impeachment plot para manatiling Senate President sa susunod na Kongreso. Diba? So ngayon parang ang nangyayari dito mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, since ang sinasabi dito na pasimuno para ilibing mga kababayan yung impeachment ni Sara Duterte ay walang iba kung hindi etong si Chis Escudero para maging Senate President sa 20th Congress. Parang ang nangyayari dito mga kababayan, ititigil yung impeachment ni Sara. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang kapalit naman susuportahan ng mga kaalyado ng mga Duterteng senador mga kababayan etong si Chis Escudero para hindi mawala sa kanyang trono bilang Senate President. Yan po mga kababayan yung masakit na katotohanan dyan. Kaya nga malakas ang loob ni Bato de la Rosa na magpasimuno mga kababayan ng draft resolution para i-dismiss or para sa dismissal ng impeachment mga kababayan itong si Sara Duterte dahil siguro alam nila na nasa panig nila etong si Chis Escudero dahil may matinding pangangailangan sa pagiging isang Senate President. So ngayon ipagpatuloy pa po natin. Pero si Senadora Amy Marcos kinumpirmang mayroon ng mga dokumento na naglalayong ibasura na ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mere scrap of paper lang para kay Senate President Chis Escudero ang kumalat na draft Senate resolution sa media kanina. Laman nito ang tuluyang pag-dismiss sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero inamin ng kaalyado ni VP Sara na si Senadora Amy Marcos na nakakita siya ng hindi lang isa kundi shoutout kay Kuya Repinyo ko kay Kuya Break, may galab shoutout po na napakasarap iba't ibang draft resolutions gaya nito. Ang pakay daw ng mga draft na ito para makahanap ng legal way para tapusin na ang kaso ng walang loopholes. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may natanggap din siyang printed copy ng nasabing draft. Diba? Pero ni isa nito, hindi pa filed sa Senate Bills and Index Section, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Sa nakuhang kopya ng media kanina, inilahad nito na masyado ng matagal ang pagkabinbin ng Articles of Impeachment sa Senado, dahilan para i-consider na itong de facto dismissed. Nakasaad pa sa draft ang terminong for. Kita nyo kung paano mga kababayang ginawang uto-uto ang mamamayang Pilipino ng mga senador na ito? Bakit natin nasabi mga kababayan, noong panahon na dumating sa kanila
yung article of impeachment, mga kababayan, nung na-transmit sa Senado, dapat po talaga umpisahan na po yan sa lalo't madaling panahon. Kaso nga lang ang problema, binola ni Senate President Chis Escudero ang mamamayang Pilipino para magtiwala sa kanya mga sinasabi na tatawid po yan sa 20th Congress, para magtiwala sa kanya mga patutsada, mga kababayan, na matutuloy yung impeachment at magkakaroon ng trial. Tapos ngayon, ang sinasabi naman ng mga kaalyadong senador ni Chis Escudero at ng mga Duterte masyado na daw pong matagal na nakabinben sa Senado yung article of impeachment, kaya dapat daw pong ibasura na dahil hindi nga daw po nasunod yung tamang proseso na dapat kapag ka na-transmit na sa Senado yung article of impeachment, dapat simulan na sa lalo't madaling panahon. Pero ang nangyari nga dito, mga kababayan, ginawa po tayong uto-uto ni Senate President Chis Escudero at masyado tayong pinaasa sa kanya mga sinasabi, mga kababayan, na pambobola sa mamamayang Pilipino na matutuloy yung impeachment trial di umano nito pong si Sara Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Forthwith mula sa 1987 Constitution na mandato ng Senadong gawin oras na dumating sa kanilang impeachment complaint. Sabi pa sa draft na violate umano ang karapatan ni VP Sara sa isang speedy trial. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Sina Senators Cynthia Eto, partida to, mga kababayan, mismong kaalyado na. Mismong kaalyado na ng mga Duterte ang nagsasabi na kailangan kapag ka na-transmit na sa Senado yung article of impeachment, no choice ang Senado kung hindi. Simulan po yan, mga kababayan, at trabahuin at tumayo bilang hukom, mga kababayan, ang mga senators. Ibig sabihin, obligado sila nagampanan yung kanilang mandato base po sa sinasabi ng konstitusyon. Pero parang ang nangyayari kasi dito, mga kababayan, mukha po atang binabaluktot ni Senate President Chis Escudero yung sinasabi, mga kababayan, ng konstitusyon na kailangan ng simulan sa lalo't madaling panahon yung impeachment, mga kababayan, once na na-transmit na ng Kamara sa Senado yung article of impeachment. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, partida si Alan Peter Cayetano yung nagsasabi na kailangang gampanan ng Senado ang kanilang mandato na tumayo bilang hukuman ng impeachment ni Sara Duterte bilang impeachment trial. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Villar, Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Bongo, hindi raw nakita ang document na ito. Balak pa ngang tumulong ng kampo ni Go sa media para malaman kung paano ito lumitaw. Itinanggi rin niyang galing sa Duterte Block ang anumang draft resolution na humihiling na Wala ka na, Bongo. Sinungaling kayo. Mismong umami na si Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina yung umiikot na draft resolution para para hindi ma-impeach etong si Sara at para patayin na, mga kababayan, yung issue ng impeachment nitong si Sara. So etong si Bongo mukha atang walang alam sa ginagawa ng kanyang mga kaalyado. Mukha atang pinagkakaita na ng impormasyon etong si Bongo ng kanyang mga kaalyado. Ganun ba talaga, mga kababayan, kapag ka hindi ka nabilong sa grupo ng mga Duterte, kapag ka isinusuka ka na di umano ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Sara Duterte? Anyway, ipagpatuloy pa natin. dismiss na ang mga reklamo laban kay VP Sara. Sa daming dumadaan na mga dokumento, hindi ko po alam ano yung tinutukoy nila. Wala po ako nakita ganon. I'll find out. I'll try to trace. Sabi ko nga, nakakapagod na itong politika. Unahin muna natin ng serbisyo. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel lang ang nagsabing flawed ang dokumentong nakuha ng media. Malaki raw ang tsansang fake ito, lalo na't hindi accurate ang constitutional quote sa draft reso. Isa sa inaccuracy nito ang sinabing right to speedy disposition ni VP Sara. Nag-a-apply lang daw ito sa courts at government agencies at hindi sa Senate impeachment trials. Hindi na bago ang panukalang i-dismiss sa mga reklamo. Wala, dapat i-abolish na yung Senadong yan. Total naman, mga kababayan, yan naman ay senator ng mga Duterte, hindi ko naman po nila lahat. Pero sa dami ng mga kaalyado ni Digong dyan,
at mga kaalyado ni Sara Duterte na ngayon ay nakikita natin yung mga totoong kulay, mga kababayan, maliwanag naman na dapat i-abolish na yung Senadong yan. Kasi parang ang dating hindi na po hindi na po Senado ng mamamayang Pilipino yan. Kung hindi, Senado na ng mga Duterte. Kaya kung hindi nila gagampanan yung kanilang mandato, much better i-abolish na po sila. Laban kay VP Sara. Sa isang manifestation, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaaring hindi na pwedeng ikasa ang trial sa 19th Congress Sa at pato. ang pagtawid nito sa 20th pwedeng maging unconstitutional. Nang tanungin kung may alam ang kampo ni Tolentino sa umiikot na reso, anila wala pa raw silang impormasyon. Para naman kay SP Cheese Escudero, hanggat walang proper motion sa plenaryo ang tungkol sa impeachment trial, tuloy lang ang nakatakdang schedule. Una nang sinabi Sana. ng ilang House leaders na tila takot si Escudero kay VP Sara, kaya raw delayed ang presentation ng impeachment articles mula June 2 pa June 11. Mukha atang natakot, mga kababayan. Ito in my personal opinion, mukha atang natakot itong si Senate President Chis Escudero doon po sa sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath, mga kababayan. Kasi tingnan nyo unang-una, sinasabi nila na ang Senado independent at hindi nakokontrol ng mga politiko. Pero parang ang dating, mga kababayan, dahil sa ipinapakita ng mga senador, mukha atang ang Senado ay nakokontrol na ng mga Duterte, mga kababayan. Dahil biruin nyo ang tinatarget dito ni Senate President Chis Escudero di umano yung Duterte Black. Para nang sa ganon, pagka nakuha niya yon at bumoto yon para manatili siya bilang Senate President sa 20th Congress, siya nga naman ulit ang uupong Senate President, mga kababayan. Alam nyo ba nangyayari kay Senate President Chis Escudero? Mukha ata, mga kababayang, takot na mawala sa trono bilang Senate President. Ang problema, mga kababayan, hindi nga niya kayang gampanan yung pagiging Senate President dahil hindi niya kayang ipakita sa mamamayang Pilipino na ang Senado ay may independent body, mga kababayan, at hindi nakokontrol ng mga politiko. Ngayon, ano ba malimit nating makita? Ano ba malimit nating masaksihan? Mukha ata maka Duterte na, mga kababayan, yung mga naandi ditong senador sa Senado at mukha atang nakokontrol na ng mga kaalyado ni Digong. Ano po etong iba nating mga senador? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Buwelta ni Escudero, anuman daw ang aksyon o sabihin nila, hindi papayag ang Senado na diktahan sila nito. Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment. Ito, pakinggan nyo mabuti ito, mga kababayan. Alam nyo kasi pag nasusukol na, wala talaga. Maninisi na ng ibang tao, mga kababayan, at magbibintang na kung kani-kanino. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano man ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Muli ring inungkat ng senador ang 2 buwang pag-upo ng Kamara sa impeachment complaints. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. February 5 nang matanggap ng Senado. Tuloy natin yung sinasabi ni SP, mga kababayan. Nasaan ba yun? Ayan, ito, play natin. Tuloy natin, mga kababayan, Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez Wait lang, tanggalin natin yung comment. Tanggalin natin yung comment section muna. Yan. na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Tandaan ninyo. Yan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Ngayon kasi, mga kababayan, ang gustong sabihin ni Senate President Chis Escudero, kaya binabanata ng Kamara itong Senado ngayon at kinakalampag patungkol po sa impeachment ni Sara Duterte, ay dahil daw po utos ni House Speaker Martin Romualdez. Unang-una, mga kababayan, maliwanag naman ang sinabi ni Congressman Valeriano
na hindi niya nakakausap, eto pong si House Speaker Martin Romualdez at yung kanyang ginagawa mga kababayan ay panawagan, pinagbabasihan niya yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ang problema kasi, wala na nga sa kamay ng Kamara yung article of impeachment kung hindi na i-transmit na mga kababayan sa Senado. So sino ang dapat magtrabaho para umusad mga kababayan yung mga article of impeachment? Ano po, para umusad yung impeachment ni Sara Duterte, natural ang Senado. Bakit parang ang dating mga kababayan, parang sinasabi ni Senate President Chis Escudero na ang lahat ng ito ay utos ni House Speaker Martin Romualdez. Maliwanag naman yung sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na inirerespeto niya. Inirerespeto po niya yung mga kababayan, yung desisyon ni Senate President Chis Escudero. Bakit hindi maintindihan ni Escudero na yung panawagan na matuloy yung impeachment trial ay galing po mismo sa taong bayan? Dahil gusto nga ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan sa likod ng pinagdalhan ng mga confidential funds na pera ng mamamayang Pilipino na hindi maipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ayan. Maliwanag mga kababayan yung sinabi ni Chis Escudero. Kapag ka ang isang tao ay nasusukol na at wala nang maipaliwanag sa mamamayang Pilipino, maghahanap ng taong masisisi. At yan ngayon yung nakikita natin kay Senate President Chis Escudero kasi sukol na siya ng mamamayang Pilipino. Ang tingin ng taong bayan ngayon, bakit mo ba dinidelay? Bakit mo ba iniuurong yung impeachment na yan? Bakit hindi ninyo kayang simulan agad-agad yung impeachment na yan? Bakit masyado nyo atang pinatatagal yung impeachment na yan? Ano ba talaga ang balak nyo dyan? So ngayon mga kababayan, hindi rin natin masisisi mga kababayan Pilipino natin kung ang tingin kay Escudero ay duwag natatakot kay Sara Duterte. Ano po? Dahil yun yung nakikita ng mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, balik tayo dito sa pag-draft ng resolution para sa dismissal ng impeachment ni Sara Duterte. Pagpatuloy pa natin. Ang mga reklamo mula Kamara pero di pa ito binabasa sa plenaryo. Una nang naakusahan si Escudero sa tangkang paglibing sa impeachment trial matapos ang isang report na pinangungunahan umano niya ang isang grupo ng mga senador para gawin ito. Yan ay para ma-retain daw niya ang Senate presidency na itinanggi na rin ng senador. Yan mga kababayan, maliwanag naman. Etong si Escudero ay naakusahan na isa mga kababayan sa pasimuno para itigil na etong issue ng impeachment ni Sara Duterte. Sa madalit salita, siya ang pasimuno para patayin yung impeachment ni Sara Duterte para manatili sa kanyang posisyon bilang Senate President.